Madilim-dilim pa nga ng umaga ay pumunta na ako sa aking garden upang tingnan kung meron bang nadagdag sa itlog ng pato. Pagkasilip ko nga hindi ko nakita kaya lumipat pa ako ng pwesto at ayun nga, confirm, meron na namang bago. Bali 3 na pala ito. Yung namin ni Kapay niya. Ayun sila. Ayun na sila mga katunying. Tapos ating cultivate to, saka natin didiligan pagka. What is up mga katunying, another day, another vlog at magandang araw sa ating lahat. At kung ngayon lang pala kayo napatpad sa aking YouTube channel ay inaanyayahan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. So yun mga katunying, ngayong araw ay i-share ko sa inyo kung ano yung daily routine ko dito sa garden bago at pagkatapos ng trabaho. So pagkatapos ng trabaho pala mga katunying, hindi ko na na-update dahil gabi na ako dumarating. Bali 6 yung out namin tapos 6:30 na ako nakakauwi. Totally madilim na talaga. Kaya hindi na ako makakapag-vlog. Ngayong araw mga katunying ay bali umaga. So parang nag-aagaw pa yung liwanag tsaka dilim dahil sobrang aga mga katunying. Ngayon ay 6 pa lang ng umaga. At ganito yung ginagawa ko pag umaga. So gagawin natin na una ay bibigyan natin ng tubig at pagkain yung mga pato. At ayun yung isa mga katunying, nangingitlog oh. Ayun. Tapos yung ginawa pala nating itlog maalat mga katunying ay wala pa. Bali nagawa ko na pero hindi pa siya tapos kasi hintayin natin mag 25 mga katunying dahil napanood ko sa tutorial ay 25 days. Kaya update ko kayo kapag 25 days na mga katunying. Pero ngayon ay magpapakain muna tayo ng pato. So meron akong tubig dito. Halagan ko lang ng tubig yung mga ano nila. Tubig lang. Nadagdagan lang natin mga katunying. Tapos syempre pagkatapos natin painumin, ibalik natin dito sa may mangga yung tubig. Kasi yung switch niyan mga katunying ay nandun pa sa dulo. Kaya mamaya pagkatapos ng gawain natin dito, saka natin ito papatayin yung tubig. At ngayon naman mga katunying ay maglalagay tayo ng pagkain. Kaso may pagkain pa sila doon, hindi pa nila naubos, kaya hindi muna tayo maglalagay. Silipin natin yung itlog ng pato. Ilan na? Hindi ko makita eh. 4 na mga katunying. 4 na yung kanyang itlog. At ngayon naman ay magpapakain. At ngayon naman mga katunying, ang susunod natin ay papakain tayo ng manok. So, ito pala yung ano namin ni Kapay niya. Ayun na sila mga katunying. So yung pagkain nila nilabas ko mga katunying kasi nung nasa loob ay tinatapon nila yung pagkain nila. Kaya ang gagawin, kaya ginawa ko, nilagay ko na lang dito sa labas para tapos ilulusot na lang nila yung ulo nila dito pag kakain sila. Yun na mga katunying. Mali pinaghahalo ko na pala yung yung bayuan yata tawag dito, tapos yung pellet para masanay na sila. Ilulusot na lang nila yung ulo nila ganyan. Kasi kapag nasa loob yan mga katunying, tinatapon nila yung pagkain nila. Kamahal-mahal ng feeds. Yan. Pagkatapos yan ay kukunin natin yung kanilang tubigan. Tapos hugasan natin doon. Then tapos na natin hugasan mga katunying, lalagyan na natin ng tubig nila para sa maghapon nilang iinumin. So, nilalagay na. May nilalagay pala ako dito mga katunying na na parang antibiotic at tawag doon. Ito yung mga katunying. Kaso nabasa ng ulan, naging buo. Wala tayong oras na bumili ng kanilang gawa ng gabi na tayo na uwi. Siguro sa day off na lang tayo bibili ng bago.
Nilagay ko kasi sa garapon, hindi ko natakpan yung garapon mga katunying, tas biglang umulan. Magdamag. Pag napuno na to mga katunying, ayun natin ako. Baka. Pag napuno na to, takpan lang natin. Yan. Tapos takpan natin yung dalawang butas niya dito. Tapos i-shake lang natin. Para matunaw yung buong gamot. Pag natunaw na yan, lagyan na natin doon. Mag-uunahan itong mga to eh. Ayun. Tapos takpan na natin. Para kahit na umulan, di sila mababasa. Bali, gumagawa pala ako ng kulungan nilang mga katunying. Yung project ko na kulungan, hindi ko matapos-tapos dahil medyo nabibisi tayo. Dagdagan na lang natin yung pagkain ng mga pato. Kasi maghapon nilang kakainin yan. Bali, nilalagay ko dyan sa lapag mga katunying kapag kasi nilagay ko sa lagayin ay hindi nila kinakain. At ngayon naman mga katunying, tapos na nating pakainin yung pato, pakainin yung manok, lagyan sila ng inumin. Dito naman tayo sa mga halaman natin. At i-update ko pala kayo dito sa aking sibuyas mga katunying. So yung repolyo natin mga katunying, hindi siya okay kasi nagaganyan siya oh. So ngayon naman mga katunying ay babawasan natin ng dahon yung talong mga katunying para ang tawag dito, tumangkad siya. Ayan. May mga talong mga katunying oh. Balilinisan natin tong talong mga katunying ngayon. Unti-unti. So pagkatapos ng talong, dito tayo sa mais. Pagkatapos ng mais, doon tayo sa kalabasa. Parang ganun yung gagawin natin mga katunying. Kaya tara samahan nyo kong linisan to mga katunying habang maaga pa. Ito na yung natapos natin oh. Ang gagandang mga talong oh. Doon ito. Tapos meron pang natitira doon na hindi pa natapos. Tapos yung mais natin. Kaya ayun mga katunying, so natapos natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 mga katunying. Bali 10 pala to na talong. 7 yung natapos natin. Meron pang 3 tapos may kasama pang mga mais doon. Oras na ng pagpasok natin mga katunying, so papasok na tayo sa trabaho. At itutuloy muli natin bukas mga katunying. So pag katapos natin sa talong bukas, susunod natin tong mais. Ayan. Tapos susunod natin tong kalabasa mga katunying. So ayun mga katunying, so papasok na ako sa trabaho hanggang sa muli uli. At naway subaybayan nyo pa ako sa ating pagre-renovate or pagpapaganda lalo ng ating garden. So unti-unti nating palaguin yung ating mga pananim dito. At kasi winter mga katunying, kaya hindi tayo makapagtanim ng marami. Bali ang kaalagaan lang natin ay yung mga nakatanim lang. Tapos titingin tayo ng mga gulay na pwedeng itanim uli dito. Titingin tayo sa market kung anong mabibili para itanim at pwede sa winter. Kaya ayun mga katunying, hanggang dito na lamang muli at hanggang sa muli mga katunying, mag-ingat po palagi and God bless po. Bye bye.